Hey, lovebirds! Sabay silang napatingin sa pinagmula ng boses. Time is up. Good morning, Zenny. Bati ni Celine dito. Jackson, pakibitiwan ang kamay ni Celine at baka malate pa kami sa workshop. Sabi nito sa asawa. Be careful, Mrs. Anderson. I'll go ahead. Mariing pinisilang palad niya bago nito bitiwan. Take care, sweetie. She blew him a kiss. Sinalo naman agad ito ng asawa, sabay kindat sa kanya. Natawa siyang lalo nang makita ang pailing-iling na si Zenny. Sorry, Zenny. Naglalambing lang naman si Jackson. I know. Natawa ito. Ngayon ko lang siya nakitang maging ganun. Hinawakan siya nito sa balikat na ikinagulat niya. Anong ginawa mo sa kanya? Nagkibit balikat siya. Forget it. As long as he's happy, I'll support you guys. Napangiti siya sa sinabi nito. Mabilis na lumipas ang oras. Mula sa pagpapakilala ng bawat isa hanggang sa lectures ng tagapagsalita ay buo ang atensyon sa pakikinig. Kasama niyang magiging ina niya sa teleserye at ang magiging kontrabida na si Tanya. Aminado siyang malaki ang agwat ng mga ito pagdating sa pag-arte, ngunit pipilitin niyang matapatan upang mabigyan niya ng hustisya ang role na ibinigay sa kanya. Okay, I'll give a 10 minutes break then resume tayo with the acting activity. Sabi ng namamahala sa kanilang workshop. Nakita niyang mabilis na pumasok si Zenny at may daladalang pagkain. Here, hindi ka pwedeng magutuman at baka mapagalitan ako ng... Bigla itong tumigil bago pa man masambit ang pangalan ng asawa. Alam mo na kung sino yun. Dagdag pa nito. Pasensya ka na sa pagiging demanding ng siya rin mismo ay natigilan ng maalala ang dapat sabihin. Saglit silang nagkatitigan at bigla na lang din natawa. Isa lang masasabi ko, mahal na mahal ka nun. Pagkasabi ay uminom ito mula sa hawak na bottled water. Ako rin naman, aniya at biglang tumungo. Naalala niyang larawan na nasa mobile phone niya. Anong ngingiti-ngiti mo dyan? Tanong nito. Asus, wag nang i-deny. Naalala mo no? Hindi siya nakasagot. Totoo nga yung sinabi nila. Love makes you crazy. Paano mo naman nasabi? Dahil sa nakikita ko sa inyong dalawa. Kumagat ito sa hawak na tinapay. Ikaw Zenny, na in love ka na ba? Pagkasabi niya ay bigla itong napahawak sa dibdib. Pilit inaabot ang bottled water dahil nabilaukan ito. Sorry, hinimas-himas niyang likod nito. Sige na, I'll see you later ha. Teka, wala pa namang 10 minutes ha. Ngunit nagmamadali na itong lumabas. Tanya, may narinig akong usapan dun sa labas. Bulong ni Zuzi. Ano naman yun? Nakataas ang kilay na tanong nito. Diba may acting activity kayo mamaya? Oo daw. Piliin mong makapare si Celine para malaman niya kung gaano ka kahusay sa kanya. Oo nga no. Ngumiti ito. Don't worry, gagawan ko ng paraan yan. Lumipat ng upuan si Zuzi sa bandang hulihan upang mapanood ang magiging activity ng mga umaten sa workshop na yun. Nais niyang masaksihan kung paano mailalampaso ni Tanya pagdating sa pag-arte si Celine. Di hamak na mas matagal ng kanyang pinagsisilbihan sa trabahong iyon at tsak niyang madali lamang para dito na gawin ang activity na ipinagagawa sa kanila. Everyone, please listen. Kailangan nyo ng kapartner para magawa ang activity natin today. Titingnan namin kung sino ang makakakuha ng tamang emosyon, akmang facial expression, at syempre, kung nasunod ba ang nasa script na ibibigay sa inyo. Kinuha nitong isang box na may laman ng mga papel. Sige po,
lapitan niyo na ang gusto niyong maging kapartner. Celine, pwede ba akong maging partner mo? Tanong ni Tanya. Oo naman. Mabilis na sagot ni Celine. Sige, galingan natin sabi pa ni Tanya. Tumango naman ang kausap nito. Pinaikot na ang box na may lamang mga papel at pinabunot ang bawat magpartner sa scene na kailangan nilang gawin. Si Tanya ang bumunot. Tungkol sa isang ape ang magiging tema ng kanilang scene, kaya naman talagang ngiting-ngiti ito na humarap kay Celine. So, eto yung gagawin natin. Siguro okay lang naman sa'yo kung ako ang kontrabida since iyon naman talaga ang role ko sa magiging project natin. Is it okay with you? Sure, walang problema. Sagot naman ni Celine. Kung ganon, let's memorize our script. 5 minuto lang ang ibinigay na oras para sa paghahanda ng gagawin nilang act, kaya naman lahat ay abala na i-internalize ang magiging scene ng bawat partner. Tahimik lang si Celine na binabasa ang hawak na papel samantalang nagdidiwang na agad ang ngiti sa mukha ni Tanya. Okay, time is up. Tatawagin ko ang numero na mabubunot ko at sila ang partner na magsisimulang aarte. Makikita nyo naman ang mga papel na hawak nyo kung anong numero nyo. 5 partners ang matatawag at pinakahuli sila Tanya at Celine. The last but not the least, Tanya and Celine. Mabilis na tumayo si Tanya sa kinauupuan nito at nananatiling tahimik si Celine. Pumunta sila sa gitnang harapan ng silid na yun. Are you ready guys? Tanong sa dalawa at tumango naman ang mga ito. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, action! Sumalampak sa sahig si Celine at akmang paghawak sa buhok sa kanya ni Tanya ay di natuloy. Nagulat man ito ay nagpatuloy na sa pag-arte. Ano ba? Tumayo ka nga dyan? Maawa ka na sa akin. Wala akong ibang mapupuntahan. Nagbaba dyan ang pagpatak ng mga luha sa mga mata ni Celine. Inaamin ko na nagkamali ako. Sana mapagbigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hinawakan nito ang paa ni Tanya. Bitiwan mo nga ako. Pilit itong kumakawala sa pagkakahawak ni Celine. Kung nais mo ng isang pagkakataon, ay matagal mo na sanang ginawa ang magmakaawa na tulad dito. Akmang tatapakan nito ang kamay ni Celine, ngunit maagap itong tumayo at hinawakan ang kamay ni Tanya. Alam ko na huli na para pagbigyan mo ko pero alam ko rin na mabuti ang puso mo. Pinisil nito ang palad ni Tanya. Mabuti ang puso? Paano ka naman nakasisiguro? Tumalikod dito at parang nadala sa emosyon na hatid ni Celine. Ako na laging optional lang at ikaw na paborito ng lahat? Biglang tumaas ang boses nito. Hindi mo napapansin? Ayaw ka nilang masaktan dahil ikaw ang pinakaiingatan ng lahat. Nagulat siya sa huling salita na sinabi ni Celine. Aminin mo man o hindi, alam mo ang ibig kong sabihin. Dapat ba akong maniwala sa sinasabi mo? Oo. Pinunasan ni Celine ang mga luha sa mga mata. Dahil ako ay ikaw at ikaw ay ako. Cut! Sabi ng direktor. What a nice scene. Pumalakpak ang ibang mga manonood. Nadala ko dun What do you think guys? Yes! Sigaw ng mga ito. In a few minutes, malalaman natin ang pinakasumunod sa pamantay na binanggit natin kanina. Bumalik sa kinauupuan si Celine, ganun din si Tanya, nakatabi na nito ang kasamang si Zuzi. Maya-maya pa ay nagsalita na muli ang direktor. Heto na, medyo excited kaming lahat kasi bago sa amin ang ganito na mabibigyan ng buhay ang isang maikling scene. Kumpletong pagkakadeliver ng taong to. Magmula sa tamang pagsunod sa script, sa emosyon na ipinakita niya, ang pag-arte niyang akma sa scene, at higit sa lahat, ang facial expression na nakakapanghikayat sa mga manonood na maramdaman ang emosyon ng scene. Binabati kita sa maganda mong performance ngayon, Miss Celine. Nagpalakpakan ng lahat.
You'll have your certificate at the end of the workshop. Thank you po, Direk. And of course, sa aking kapartner na si Tanya. Sagot ni Celine. You're welcome, Celine. And sa inyong lahat, thank you for a job well done. Nagpalakpakan ng lahat sa pagtatapos ng unang araw ng workshop. Masaya ang mga ito sa isang makabuluhang araw. Miss Celine? Tawag sa kanya. Hi, Miss Leia. Kamusta po? Sagot niya. Lumapit siya dito. Ayos naman. Ang galing mo kanina, ah. Keep it up. Tinapik siya nito sa balikat. Salamat po pero niwala po ako sa kalingkingan niyo. Don't think that way. Una pa lang kitang nakitang umarte sa audition ay nakitaan na kita ng galing. Kaya pagbutihin mo pa. Yes, Miss Leia. I'll take that as an advice. Sige, mauna na ako sa'yo. Tumango siya dito. Nakita niya agad ang kanyang manager na kumakaway pa sa kanya. Wow, your acting was amazing. Bulalas ni Zenny. Salamat, Zenny. Ngumiti siya dito. Nag-aalala nga ako na may gawin na di maganda si Tanya doon. Mabuti na lang naunahan mo siya. Ginawa ko lang naman ang dapat eh. Aniya, habang naglalakad sila, papunta kung saan nakapark ang sasakyan ng kanyang manager. Basta, don't let your guard down ha. Skimmer yun. Nagulat siya sa sinabi nito. Hey, bakit yata galit na galit ka kay Tanya? Hindi ako galit. Ayoko lang sa mga taong gagawin ng lahat para lang sa sariling kapakanan. Sagot nito. Ganun ba talaga siya? Yes, nabiktima niya ang bigla itong natigilan. Never mind. Nagpatiunan na itong pumasok sa loob ng kotse. Sumunod siya dito. Alam ko hindi pa tayo ganoon ka-close pero gusto ko lang malaman mo na mapagkakatiwalaan mo ko. Ani niya sa gitna ng katahimikan. Nilingon siya at tinignan sa mga mata. Actually, I know that I can trusted you. It's just that maraming alaalang bumabalik kapag nasimulan ko lang sabihin. Kaya naman mas ayaw mo na lang tuloy pag-usapan. Ngumiti siya. Okay lang, kapag ready ka na, makikinig ako. Thank you. Ngumiti rin ito sa kanya. Kanina pa si Celine pasilip-silip sa may gate. Matapos siyang ihatid ni Zenny sa mansyon, ay hindi na siya makapaghintay na makita si Jackson. Gusto niyang ito ang kauna-unahang tao na pagsasabihan niya ng magandang nangyari sa workshop. Alam niyang magiging proud ito sa kanya at tiyak na masaya rin ito para sa kanya. Ma'am Celine, okay lang po ba kayo riyan? Napalingon siya kay Tina na nagdidilig ng mga halaman. Oo naman. Hinihintay niyo po ba si Sir Jackson? Oo. Hindi ba siya nagbilin kung anong oras siya uuwi? Madalas pong gabi na umuwi yun, ma'am, at saka wala po siyang ibinilin. Ganun ba? Napatungo siya. Opo, bakit hindi niyo po tawagan si Sir? Mariin niya itong tiningnan. You're right, thanks Tina. Mabilis siyang tumakbo sa loob ng mansyon at naiwan si Tina na nangingiti-ngiti. Agad niyang kinuha ang mobile phone sa kanyang sling bag at akma ng tatawagan si Jackson nang may maalala. Pinindot niya ang gallery. Bagamat hindi larawan lang ito ng haggan nitong kanyang kamay, ay kakaibang kiliti ang nararamdaman niya. Ang mahigpit nitong hawak na parang ayaw na siyang bitawan. Bigla niya itong na-miss kung kaya't kinontak na niyang numero nito sa mobile phone niya. Siguro busy pa siya. Aniya, nang paulit-ulit na tunog lang ng mobile phone ang naririnig niya. Bumaba muli siya at nagtungo naman ng kusina. Ma'am Celine, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Len. Pwede ba akong tumulong? Ma'am? Gusto ko sanang tumulong sa pagluluto. Maaari ba? Ma'am, parang nagdadalawang isip ito. Wala kasi akong magawa eh. I'll promise na susundin ko lahat ng sasabihin mo. Itinaas pa niyang kamay. Naku ma'am, hindi niyo naman po kailangan ng tumulong. Ayaw po ni Sir Jackson na mapagod kayo.
Hindi naman ako mapapagod at wala kasi talaga akong magawa eh. Sige na, Len. Parang maamong tuta siyang nagpa-cute rito. Sige na nga po. Pagsang-ayon nito. Thank you, Len. Aniya at niyakap ito. Walang anuman po, ma'am. Sige, ano na bang gagawin? Sabik niyang tanong. Halos paliparin na ni Jackson ang sasakyan nang makitang may miss call si Celine. Gabi na natapos ang meeting niya at hindi agad napansin ang tawag nito dahil mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mobile phone sa loob ng meeting room. Kung hindi pa sinabi ni Leonard na tumutunog ito habang ongoing ang meeting, ay hindi pa niya titingnan ito. Mabilis niyang tinungo ang sasakyan sa parking area at iniwan ang assistant sa loob ng opisina. Good evening po, sir. Bati ni Tina. Tulog na bang Ma'am Celine mo? Tanong niya. Siguro po, kanina pa po umakyat sa taas. Tumango siya. Kumain na po ba kayo, sir? Hindi pa po kumain si Ma'am Celine dahil hinihintay po kayo. Tumulong pa nga po siya sa pagluluto kay Ate Len para sa hapunan ninyo. Napatigil siya sa paghakbang. Talaga? Napangiti siya. Opo. Pwede mo ba akong tulungan na ayusin muli ang mesa? Oo naman po, sir. Ipinakuha niyang mga gamit na ilalagay sa mesa at magkatulong sila ni Tina na inayos ito. Sir, kami na po ang gagawa niyan. Sabi ni Len na halatang nagulat. It's okay. Iwan niyo na ako dito para makapagpahinga na rin kayo. Sige po, sir. Good night po. Sabi ng dalawa. Tinanguan niyang mga ito. Nang masigurado na maayos na, ay umakyat siya sa silid nilang mag-asawa at tumambad sa kanya ang napakagandang mukha ng asawa kahit pa ito ay natutulog. Walang mapagsidlan ng saya sa kanyang puso na haplusin ang pisngi nito. Napansin niyang hawak nito ang mobile phone at ang larawan na hawak niya ang kamay nito. Maya-maya pa'y marahan nitong kumilos at magaan niyang hinaga nito sa noo. Sweetie, halos nakapikit pa ito. Hello, my wife. Tugon niya. Nandito ka na pala. Bigla itong bumangon. Hey, nagulat ba kita? Kumain ka na ba? Tanong nito. Actually, hindi pa. And I would like to ask if you could join me. Of course. Isang mabilis na halik ang ibinigay nito sa kanya. Let's go. Tumayo na ito. Be careful. Inalalayan niya ito. Nakatulugan na niyang paghihintay sa asawa. Masaya siyang tumulong kay Len sa pagluluto sa kusina at nang matapos ay nanood ng palabas sa telebisyon sa living room. Doon muna siya para makikita niya agad ang pagdating ni Jackson. Ngunit ilang oras na rin ang nakalipas ay wala pa rin ito. Marahan siyang tinapik ni Tina. Ma'am, hindi pa po ba kayo kakain? Baka po gabihin na masyado na uwi si sir. Sabi nito. Hindi pa naman ako gutom eh. Akyat na lang muna ako siguro sa itaas. Sigurado po kayo, ma'am? Yeah, don't worry, Tina. Okay po. Thanks, Tina. Ngumiti ito at pumunta na sa silid nito. Pinatay niya muna ang telebisyon sa sala at nagtungo na sa silid nilang mag-asawa. Humiga siya sa kama nang maalala ang mobile phone. Paulit-ulit niyang pinagmamasdan ang nag-iisang larawan na siyang nagbigay ng ngiti sa kanya bago siya makatulog. Mabibining halik ang gumising sa kanya hanggang sa mamulatan niya si Jackson. Hello, my wife. Sabi nito. Nandito ka na pala. Bigla siyang napabangon. Hey, nagulat ba kita? Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Kumain ka na ba? Tanong niya. Actually, hindi pa. And I would like to ask if you could join me. Of course. Isang mabilis na halik ang ibinigay niya sa asawa. Let's go. Dagdag pa niya. Be careful. Inalalayan siya nito nang makatayo. Hawak nito ang kamay niya. Hindi ka ba muna magbibihis? Tanong niya
nang makita ang suot nitong long sleeve. Mabilis siyang pumunta ng wardrobe at kumuha ng t-shirt. Inaabot na niya ito nang biglang matigilan at mapako sa hubad nitong katawan. Natanggal na palang suot na pang itaas nito at hindi niya maiwasan na mapalunok. Natulala siya ng ilang saglit bago tuluyang maibigay ang hawak ng t-shirt. Mauna na ako sa baba. Tumungo siya at humakbang na papuntang pinto. "Hey, what's wrong?" tanong nito. Napalunok siyang muli nang itaas nito ang kamay upang isuot ang damit. "Wala naman." "Bakit parang di mo ako matingnan sa mga mata?" "Nagugutom na kasi ako." Pinipilit niyang wag mapadako ang tingin sa katawan nito. "Kung nakapagbihis ka na, tara na sa ibaba." Isang mahigpit na yakap habang siya ay nakatalikod ang itinugo nito. "Sorry," sabi nito. "Para saan?" "Hindi ko nasagot ang tawag mo at late na ako nakauwi." Ilang beses siyang hinagkan sa buhok. "It's okay, I understand. Kung alam mo lang kung gaano ako kasi nang makita kong miss call mo, kaya lang hindi mo alam na tatawag ako." Humarap na siya dito. "Halika na para makakain na tayo." Laking gulat niya nang madatna ng kusina. Ang niluto nila ni Len ay maayos na nakalagay sa mesa at ang tanging nagbibigay liwanag ay ang mga kandila na nakapalibot doon. Napangiti siya nang magtama ang mga mata nila ni Jackson. "Who made this?" Nagtatakang tanong niya. "Well, naisip kong bumawi sa'yo lalo pat nalaman ko na kasama ka sa naghanda ng hapunan. Pero nagpatulong ako kay Natina." Mula sa likod nito ay lumabas ang isang kumpon ng bulaklak na di niya alam kung paano ito nagkaroon. "Flowers for you, my dear wife." "They're lovely, Anya. But you're lovelier than that." Ani nito nang maiabot sa kanya mga pulang rosas. "Come on, let's eat." Ipinaghila na siya nito ng upuan. "Thank you, sweetie." "Just sit down, my wife. Ako nang maglalagay ng pagkain sa plato mo." Pinagmasdan niya lang ito sa ginagawa. Naging magana silang kumain. Pareho silang nagtulong sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Hinuhugasan na ni Celine ang mga ito sa lababo nang agawin ni Jackson ang gawain. "Ako nang tatapos niyan." Hinawakan itong mga kamay niya. "Ako na. Konti lang naman to." "Ako na po, Mrs. Anderson." "No, ako na." "Ako na sabi." Sabi nito at bigla siyang napasigaw dahil sa pagbuhat na ginawa nito sa kanya. "Jackson!" "Hindi ako magdadalawang isip na gawin ito kapag hindi mo ko hinayaan na gumawa niyan." "Put me down, magigising natin mga kasama natin sa bahay." "Magigising nga natin sila kapag hindi mo ko pinayagan." Kahit nasa lubong ang mga kilay nito, ay kakikitaan ng kasiyahan sa mukha. "Okay, just put me down please." Inayos nitong pagkakahawak sa kanya at dinala sa sofa at doon siya ibinaba. "Just wait for me here. Mabilis lang yun." "Can I watch you instead?" "Nah, we'll go to bed after I wash the dishes. So stay here, okay?" "Okay, my husband." Sa sinabi niya ay sumilay ang napakatamis nitong